Malakas ang buhos ng ulan. Halos walang tigil ang paghampas nito sa bintana ng taxi na sinasakyan ni Athena. Bawat kulog ay tila yumanig sa kanyang dibdib at bawat kidlat ay panandaliang nagbibigay liwanag sa naglalakihang bakal na tarangkahan sa kanyang harapan. Valdemore Mansion. Kahit sa gitna ng dilim at unos, nakakatindig balahibo ang itsura nito. Tila isang higanteng natutulog na may dalang lungkot at mga lihim. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hinahawakan ang luma niyang bag. Para po ito kay inay. Para sa pamilya ko, bumukas ang tarangkahan na may kasamang nakakabingingaling langit-ngit. Dahan-dahang umusad ang taxi sa mahabang daanan na napapalibutan ng mga punong tila mga kalansay sa dilim. Sa dulo, sumalubong sa kanya ang isang mansyon na mas malaki pa sa lahat ng bahay sa kanilang probinsya. Nang tumigil ang taxi sa harap ng malaking pinto, may isang babaeng nakauniporme ng katulong at may dalang payong ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Athena? Tanong ng babae na nagpakilalang si Manang Lorna, ang mayordoma ng bahay. Opo, ako nga po. Sagot ni Athena. Nanginginig ang boses dahil sa lamig at kaba. Sumunod ka sa akin. Kanina pa naghihintay si Sir Carter. Sa pagpasok pa lang sa loob, naramdaman agad ni Athena ang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Hindi ito galing sa ulan, kundi sa mismong mansyon. Malawak ang sala, mataas ang kisame, at lahat ng gamit ay mamahalin. Ngunit walang buhay, walang init. Tanging ang mga yapak lang nila sa makintab na sahig ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. At bigla, ang katahimikang yon ay binasag. Isang sabay-sabay na pag-iyak ng 3 sanggol ang pumailan lang mula sa itaas. Hindi ito ordinaryong iyak. Ito ay iyak na puno ng pangungulila, gutom, at tila walang katapusang kalungkutan. Napahinto si Athena. Napatingin siya kay Manang Lorna na tila sanay na sa ingay. Ang mga bata, sabi lang nito, at nagpatuloy sa paglalakad paakyat sa isang malawak na hagdanan. Sa pasilyo, sa ikalawang palapag, isang lalaki ang nakatayo, nakatalikod sa kanila, at nakatingin sa bintana kung saan humahampas ang ulan. Kahit nakatalikod, ramdam ni Athena ang bigat na dinadala nito. Malapad ang kanyang balikat, matangkad, at bihis na bihis kahit gabi na. Sir Carter, tawag ni Manang Lorna. Humarap ang lalaki at sa isang saglit, tila huminto ang paghinga ni Athena. Siya si Carter Valdemore, ang kanyang magiging amo. Mayroon itong mukha na parang inukit ng isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Malalim, malamig. May guhit ng pagod at pait sa kanyang mukha na hindi maitago ng kanyang itsura. Tiningnan siya ni Carter mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang buong pagkatao niya. Ikaw na ba ang bago? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Oo po, sir. Nauutal na sagot ni Athena. 2 yaya na ang umalis sa loob ng 1 linggo. Siguraduhin mong hindi ka susunod, sabi ni Carter. Walang anumang emosyon. Hindi sila tumitigil sa pag-iyak. Gawin mo ang lahat para mapatahan sila. Iyon ang trabaho mo. Pagkasabi noon, tinalikuran na niya sila at pumasok sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Naiwan si Athena na nakatayo, hindi alam ang gagawin. Dinala siya ni Manang Lorna sa nursery. Sa loob, nagkakagulo ang 2 pang katulong. 3 kuna ang naroon, at sa bawat isa ay may isang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Ito si Liam, si Lucas at si Livy. Sabi ni Manang Lorna. Itinuturo ang bawat kuna. Ang triplets, simula nang mamatay si Ma'am Isabella, palagi na silang ganyan. Naawa si Athena sa mga sanggol. Lumapit siya sa unang kuna, kung saan nakahiga si Liam. Dahan-dahan niya itong binuhat. Mainit ang bata.
Sinubukan niyang aluin ito, pero lalo lang lumakas ang iyak. Ganoon din ang ginawa niya kay Lucas. Walang nangyari. Ngunit nang buhatin niya si Livy, ang bunso sa tatlo, may naramdaman siyang kakaiba. Hinawakan niya ang munting kamay nito at sinimulang ihele ito ng dahan-dahan habang naglalakad-lakad. Maya-maya, unti-unting humina ang pag-iyak ni Livy hanggang sa naging hikbi na lang. Binalikan niya si Liam. Napansin niyang gusto nitong may marahang tumatapik sa kanyang likod. Ginawa niya iyon at unti-unti rin itong tumahan. Si Lucas naman ay tumahan nang marinig ang mahinang pagham ni Athena. Tila may sariling gusto ang bawat isa. Isang bagay na hindi napansin ng mga naunang yaya. Nang tumahimik na ang tatlong sanggol, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa buong mansyon. Napabuntong hininga na lang sa pagod ang dalawang katulong. Ngunit alam ni Athena na hindi pa sila tulog. Gising pa rin ang kanilang mga diwa. Umupo siya sa isang rocking chair sa gitna ng silid, habang yakap-yakap si Livy na nagsisimula na namang umiyak. Tumingin siya sa mga munting anghel na ito, mga ulila sa ina. At mula sa kaibuturan ng kanyang puso, isang awit ang biglang lumabas sa kanyang mga labi. Isang lumang kundiman, isang awit na itinuro sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Sa ugoy ng duyan, sa awit ni nanay. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng lambing, at tila gamot na unti-unting kumalat sa buong silid. Naramdaman ni Athena ang pagre-relax ng katawan ng munting anghel sa kanyang mga braso. Napatingin siya sa dalawa pang kuna. Si Liam at si Lucas, na kanina lang ay hindi mapakali, ay unti-unti na ring pumipikit ang kanilang mga mata. Isang himala. Iyon ang nasa isip ni Manang Lorna at ng dalawa pang katulong na nakatayo sa gilid, tahimik na nakamasid. Halos mapanganga sila sa kanilang nakikita. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lang nila nasaksihan ang ganitong katahimikan. Ngayon lang nila nakita ang triplets na matulog ng ganito kahimbing. Nang matapos ang awit, ang buong silid ay napuno ng payapang katahimikan. Tanging ang mahihinang paghinga na lamang ng tatlong sanggol ang maririnig. Dahan-dahan at maingat na inihiga ni Athena si Livy sa kanyang kuna, kinumutan ito, at marahang hinaplos ang malambot nitong buhok. Sa wakas, gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi lang para sa pera, kundi para sa mga batang ito na nangangailangan ng kalinga. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa mga kuna, maingat na baka makagawa ng ingay. At halos mapatalon siya sa gulat. Hindi niya namalayan. Kanina pa pala nakatayo sa may pintuan si Carter. Tahimik. Hindi gumagalaw. Nakasandal sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya. Hindi ito ang malamig na tingin na ipinukol niya kanina. Iba ito. Isang titig na puno ng, pagtataka? Sakit? Hindi masabi ni Athena. Ngunit may isang bagay na sigurado siya. Ang titig na yon ay tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya. Sir, pasensya na po kung hindi na niya natapos ang sasabihin. Nagsalita si Carter at ang boses niya ay mahina, halos isang bulong. Ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid na may bigat at pait. Hindi ito isang simpleng tanong. May dala itong mga alaala at pighati na hindi pa maintindihan ni Athena. Sino ang nagturo sa iyo ng kantang iyan? Nakatitig lang si Carter kay Athena, habang ang tanong niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Nakita niya ang pagkalito at kaunting takot sa mga mata ng dalaga. Simple lang ang sagot nito. Sa nanay ko po. Itinuro niya po sa akin nung bata pa ako. Sagot ni Athena. Ang boses ay halos pabulong. Isang simpleng sagot,
Isang sagot na tila libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Carter. Sa nanay niya. Biglang bumalik ang lahat. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot gabi-gabi. Nasa hardin sila noon. Mainit ang sikat ng araw. Nakaupo si Isabela sa isang duyan habang hinihimas ang malaki nitong tiyan at kinakanta niya ang awit na yon, ang paborito niyang kundiman. Para marinig na nila kahit nasa loob pa sila. Nakangiting sabi ni Isabela sa kanya. Para paglabas nila, alam na nila ang boses ng mami nila. Napapikit si Carter. Ang init ng alaala ay agad na palitan ng lamig ng katotohanan. Wala na si Isabela at ang mga anak nila, hindi na maririnig pa ang boses ng kanilang ina. Huwag mo nang uulitin ang kantang iyan, mariin niyang sabi. Ang boses niya ay walang emosyon, isang pader na itinatayo niya para protektahan ang sarili. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Athena bago ito muling yumuko. Masusunod po, sir. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad. Patungo sa kanyang silid, dala-dala ang bigat ng isang multo na muling ginising ng isang estranghero. Pumasok siya sa kwarto at nilak ang pinto. Tila ba maitataboy nito ang mga alaala. Ngunit hindi. Ang mukha ni Athena at ang awit nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang parte niya ang nagagalit. Nagagalit siya dahil bakit kailangang ang kantang yun pa? Bakit kailangang ipaalala sa kanya ang lahat? Pero may isang parte rin niya, isang maliit na bahagi na ayaw niyang aminin, ang nakaramdam ng pasasalamat. Dahil sa loob ng maraming buwan, ngayon lang niya nakitang natulog nang mahimbing ang kanyang mga anak. Kinabukasan, maagang bumaba si Carter para sa almusal, isang bagay na bihira niyang gawin. Karaniwan ay sa opisina na siya kumakain, ngunit kagabi, hindi siya nakatulog. Gusto niyang makita. Gusto niyang masigurado na maayos ang lahat. Naabutan niya si Athena sa kusina. Tinutulungan si Manang Lorna na maghanda ng gatas para sa mga bata. Nakasuot ito ng simpleng bestida, nakatali ang buhok at walang kolorete sa mukha. Simple. Masyadong simple. Good morning, sir. Bati nito, bahagyang nagulat. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya at umupo na sa mahabang lamesa. Ilang sandali pa, isang malakas na tunog ng takong ang narinig niya mula sa hagdan. Carter, anak, ang aga mo yata ngayon. Ang kanyang ina, si Camila Valdemor. Nakabihis ito na parang may pupuntahang isang importanteng pagpupulong. Kumpleto sa alahas at mamahaling pabango. Umupo ito sa kabisera ng lamesa at tiningnan si Carter. Bago nito ibinaling ang mga mata kay Athena na kasalukuyang naglalagay ng kape sa kanyang tasa. Hindi ito nagsalita, pero ramdam ni Carter ang matalim na pagsusuri sa bawat tingin ng kanyang ina. Ikaw ang bago? Tanong ni Camila. Ang boses ay mataray. Opo, ma'am. Magandang umaga po. Magalang na sagot ni Athena. Taga saan ka? Sa Laguna po. Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Napayuko si Athena. Magsasaka po ang tatay ko. Ang nanay ko po, may sakit. Narinig ni Carter ang bahagyang pag-ismid ng kanyang ina. Ah, ganun ba? Siguraduhin mong gagawin mo ng maayos ang trabaho mo. Mahirap nang mawala ng pagkakakitaan sa panahon ngayon. Bawat salita ni Camila ay tila isang dagok. Dinisenyo para ipamukha kay Athena ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Gustong magsalita ni Carter. Gusto niyang sawayin ang kanyang ina. Pero walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Para saan pa? Palagi namang ganito si Mama. Nang matapos ang nakakabinging almusal, dumiretso si Carter sa kanyang home office. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, sa mga numero at kontrata, pero ang isip niya ay lumilipad. Binuksan niya ang monitor ng security camera na nakatutok sa nursery at nakita niya si Athena. Nakaupo ito sa sahig, pinalilibutan ng 3 sanggol.
Hindi niya alam kung anong ginagawa nito, pero sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang mga anak na hindi umiiyak. Nakita niya si Liam na tumatawa habang kinikiliti ni Athena. Nakita niya si Lucas na pilit inaabot ang buhok nito. At nakita niya si Livy na payapang natutulog sa mga braso nito. Isang ngiti. Isang maliit. Hindi sinasadyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carter. Isang ngiti na agad niyang binura nang marinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Camila na may dalang telepono. "Anak, kausap ko si Tita Elena mo," sabi nito. Halatang may ipinaparinig. "Kinakamusta ka raw ni Clarice? Baka gusto niyo raw mag-lunch minsan." Hindi sumagot si Carter. Ibinalik ang tingin sa mga papeles sa kanyang lamesa. Nang maibaba ni Camila ang telepono, lumapit ito sa kanya. Ang kaninang pekeng ngiti ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Tumingin ito sa monitor at nakita ang eksena sa nursery. "Carter," sabi nito sa isang mahinang boses na may halong babala. "Nakikita ko kung paano mo siya tingnan." Tumingin si Carter sa kanyang ina. Ang noo niya ay nakakunot. "Huwag mong kalimutan kung ano ang nangyari kay Isabella. Huwag mong kalimutan kung paano kanya niloko. Mag-ingat ka sa mga babaeng tulad niyan. Ang tanging habol lang nila ay ang pera natin." Hinawakan ni Camila ang kanyang balikat. Ang babaeng iyan ay isang pangkaraniwang katulong lamang. Hindi siya nararapat sa pamilyang ito. Hindi sumagot si Carter. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa monitor. Sa mukha ni Athena na ngayon ay masayang nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging komplikado. Isang pinaghalong paghanga, pagdududa, at isang lumalaking takot na hindi niya maintindihan. 2 linggo na ang nakalipas mula nang tumuntong si Athena sa mansyon. Sa loob ng maikling panahong iyon, nagkaroon na ng ritmo ang kanyang buhay. Ang umaga niya ay puno ng tunog ng maliliit na tawa at pag-iyak ng mga sanggol. Ang gabi niya ay payapa. Kapag ang 3 munting anghel ay mahimbing nang natutulog, at si Sir Carter, na natili itong isang misteryo. Laging formal, laging may distansya. Ngunit may mga pagkakataon, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang karga niya ang mga bata. At sa mga matang iyon, may nakikita siyang isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang gabi, nagbago ang lahat. Magkakaroon ng isang maliit na salo-salo mamayang gabi. Anunsyo ni Manang Lorna habang tinutulungan siya ni Athena sa pagpapatulog sa mga bata. Darating ang ilang bisita ni Ma'am Camila, isang business dinner daw. Ngunit alam ni Athena na hindi iyon totoo. Narinig niya ang pag-uusap ni Ma'am Camila sa telepono kahapon. Ang pangalang Clarice ay paulit-ulit na binanggit. Anak daw ito ng isang kasosyo sa negosyo. Maganda, matalino, at mula sa isang pamilyang kasing yaman ng mga Valdemar. Ang perpektong babae para kay Sir Carter. Nang bumaba si Athena para kumuha ng tubig, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ang mansyon na dati malamig at tahimik ay biglang napuno ng ingay ng mga tawanan, mababangong pabango, at tunog ng mga kopitang nag-uumpugan. Naramdaman ni Athena na hindi siya kabilang doon. Isa lang siyang anino sa sulok ng magarbong mundo nila. Nakita niya si Sir Carter nakasuot ng isang itim na suit. Mas lalo itong naging gwapo, ngunit halata sa mukha nito ang pagkainip. At sa tabi nito, isang babaeng nakasuot ng isang kumikinang na pulang bestida, si Clarice. Nakakapit ito sa braso ni Sir Carter na tila pag-aari na niya ito. "Yaya!" Isang matinis na boses ang tumawag sa kanya. Napalingon si Athena. Si Clarice pala. Nakataas ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. "Can you get me some juice? Medyo nauuhaw ako," utos nito, kahit na may mga waiter na umiikot sa paligid. Sige po," sagot ni Athena.
Habang papunta siya sa kusina, narinig niya ang bulong ni Clarice sa kaibigan nito. Sapat na para marinig niya. Ang cheap naman ang itsura ng yaya nila. Napayuko na lang si Athena. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang muka. Oo, isa lang siyang yaya. Pero tao rin siya, nasasaktan. Habang nagpapatuloy ang gabi, mas lalong ipinaramdam ni Clarice na isa lang siyang utusan. Kapag napapadaan siya, sinasadya nitong ihulog ang panyo at inaasahan nitong pupulutin niya. Ginawa ni Athena ang lahat ng walang reklamo, ngunit bawat utos ay tila isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Mula sa isang sulok, palihim niyang pinanood si Sir Carter at si Clarice. Pilit nang ngumingiti si Sir Carter, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naawa siya dito. Tila ba isa itong presong nakakulong sa sarili itong tahanan. Naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang dibdib, isang kalungkutang hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman. At bigla, patay! Nawalan ng kuryente. Ang buong mansyon ay binalot ng biglaang dilim. Narinig niya ang mga hiyawan at pag-aalala ng mga bisita. Ngunit may isang tunog na mas nangingibabaw sa lahat. Ang pag-iyak ni Levi, isang malakas, natatakot na pag-iyak mula sa nursery sa itaas. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Athena. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, mabilis siyang tumakbo paakyat sa hagdan. Hindi niya alintana ang dilim. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga bata. Sa pagmamadali niya, hindi niya namalaya na may isa pa palang taong may parehong iniisip. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng nursery, bumangga siya sa isang matigas na dibdib. Aray! Pareho silang napasigaw. Sa liwanag mula sa kanyang cellphone, nakita niya ang mukha ni Sir Carter. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Nagmamadali rin itong pumunta sa mga anak niya. Nagmamadali siyang buksan ang pinto at sa gitna ng kadiliman, nagkasalubong ang kanilang mga kamay sa doorknob. Isang kislap, isang kuryenteng tila dumaloy mula sa kamay nito patungo sa buong katawan niya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, tila napaso. Pumasok sila sa loob. Umabot ang liwanag mula sa cellphone sa ni Athena sa kuna ni Levi na siyang pinakamalakas umiyak. Anong gagawin ko? Tanong ni Carter. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong ganito. Walang pader, walang lamig. Tanging purong pag-aalala ng isang ama. Ganito po, sir, bulong ni Athena. Itinutok niya ang ilaw sa kuna. Kailangan niyo lang siyang buhatin at ihelin ng ganito. Ipinakita niya ang galaw. Lumapit si Carter sa kuna at maingat na binuhat si Levi. Ang sinubukan niyang gayahin ang itinuro ni Athena. Ngunit nanatiling malakas ang iyak ng bata. Pipasensya na. Nauutal na sabi ni Carter. Hindi ako sanay. Okay lang po, sir. Mahinang sabi ni Athena. Lumapit siya. Ang balikat nila ay halos magkadikit na sa sikip ng espasyo at sa dilim. Masyado po kasing madiin ang hawak niyo. Kailangan maramdaman niya na ligtas siya. Dahan-dahan, inayos ni Athena ang posisyon ng mga kamay ni Carter sa likod ng Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kamay nito. Mainit. Magaspang. Isang kakaibang pakiramdam ang muling gumapang sa kanyang buong katawan. Sa liwanag na nagmumula sa telepono na nakapatong na ngayon sa isang maliit na mesa, kitang-kita niya ang bawat detalye ng mukha ni Carter. Ang makakapal nitong kilay na bahagyang nakakunot, ang mahahabang pilik mata, at ang paraan ng pagbabataas ng kanyang dibdib. Sa bawat paghinga hindi niya namalayan, nakatitig na pala siya. At hindi rin niya namalayan, nakatitig na rin pala ito sa kanya. Tumigil ang mundo. Tila nawala ang ingay ng mga bisita sa ibaba, ang malakas na buhos ng ulan sa labas, at maging ang pag-iyak ni Levi na unti-unti nang humihina. Ang tanging naroon ay silang dalawa, ang kanilang mga anino na sumasayaw sa dingding.
ang init ng kanilang mga katawan na magkalapit, at ang mga matang nangungusap, nagtatanong, sa isang lengguwaheng hindi kailangan ng salita. Athena. Ito ang unang beses na narinig niyang binigkas nito ang kanyang pangalan. Hindi bilang yaya o ikaw, kundi ang pangalan niya. At ang tunog niyon mula sa mga labi nito ay tila isang musika. Gusto niyang sumagot, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Bright-eyed! Biglang bumalik ang kuryente. Ang maliwanag na ilaw mula sa kisame ay tila isang malupit na sampal na gumising sa kanila mula sa isang panaginip. Agad silang naghiwalay, tila dalawang magnet na may parehong pole. Napayuko si Athena. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Si Carter naman ay umiwas ng tingin. Tila nahuling gumawa ng isang bagay na ipinagbabawal. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Ma'am Camila at sa likod nito ay si Clarice. Parehong nakataas ang kilay. Nakita nila ang lahat. Nakita nila ang distansya sa pagitan ng dalawa, ang namumulang pisngi ni Athena, at higit sa lahat, ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Carter habang nakatingin ito sa sahig. Isang tingin na puno ng pagkalito at pagsisisi. Walang nagsalita. Ngunit ang titig na ipinukol ni Camila kay Athena ay mas matalim pa sa kahit anong patalim. Isang titig na nangangako ng isang digmaan. At alam ni Athena, sa sandaling iyon, na ang laro ay nagsimula na. At siya isang simpleng yaya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng tensyon. Hindi nagsasalita si Carter. Ngunit ramdam niya ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang ina sa tuwing mapapatingin ito kay Athena. Si Athena naman ay tahimik lang na ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit halata ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa tuwing maaalala ang nangyari kagabi. Ang imahe nila sa dilim, ang init ng kanilang mga balat, ang titig sa mga mata ng isa't isa, ay tila isang litratong nakatatak sa isipan ni Carter. Carter. Anak, bumasag si Camila sa katahimikan. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng bakal. Nakausap ko na si Clarice. Inaasahan ka niya para sa lunch mamaya. Huwag mo siyang paghintayin. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Napabuntong hininga si Carter. Mama, marami akong trabaho. Ang trabaho ay makakapaghintay. Ang isang magandang pagkakataon, hindi. Sagot ni Camila. Sabay sulyap ng masama kay Athena na kasalukuyang nagtitimpla ng gatas. Para matapos na lang ang usapan, pumayag si Carter. Ngunit habang nasa mamahaling restaurant siya, kasama si Clarice, wala roon ang kanyang isip. So my friends and I are planning a trip to Paris next month. You should come. Masayang sabi ni Clarice habang ipinapakita ang bago nitong designer bag. Ngumiti lang si Carter. Ang isip niya ay nasa mansyon. Ini-imagine niya si Athena na malamang ay abala ngayon sa pag-aalaga sa 3 sanggol. Ang mga kamay ni Clarice, perpekto ang manicure, ay kabaliktaran ng mga kamay ni Athena na palaging abala sa pagpapalit ng lampin o pagpapakain. Ang tawa ni Clarice ay kalkulado at sosyal. Ang nangiti ni Athena na nakita niya sa monitor ng CCTV ay totoo at nakakahawa. Are you listening to me, Carter? Biglang tanong ni Clarice. Nawala ang ngiti nito. Sorry, may iniisip lang ako tungkol sa kumpanya. Pagsisinungaling niya. Nang makauwi si Carter ng gabing iyon, dala niya ang pagod mula sa isang walang kwentang tanghalian at isang araw sa opisina. Ang mansyon ay tahimik, masyadong tahimik. Manang Lorna, nasaan ang mga bata? Tanong niya sa mayordoma. Nasa nursery po, sir. Nilalagnat po kasi si Liam. Kanina pa po hindi mapatahan. Nag-aalalang sagot ni Manang. Pero si Athena na po ang bahala. Isang kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umakyat sa 2nd palapag. Bahagyang nakabukas ang pinto ng nursery.
Mula sa siwang, sumilip siya. Ang ilaw sa loob ay madilim. Tanging ang lampshade lang ang nakabukas. Nakaupo si Athena sa rocking chair. Karga-karga si Liam na nakabalot sa makapal na kumot. Pawis na pawis ang dalaga. Halatang puyat at pagod. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa bata. May hawak siyang basang bimpo na dahan-dahan niyang ipinupunas sa noo at mga braso ni Liam. Mayroon siyang ibinubulong. Hindi ito ang awit ni Isabela. Isa itong ibang kanta. Isang simpleng oyayi na puno ng kalinga. Walang katulong. Walang sinuman. Siya lang at ang may sakit niyang anak. Sa sandaling iyon, lahat ng sinabi ng kanyang ina, lahat ng pagdududa niya tungkol kay Athena na isa lang babaeng naghahabol sa pera ay gumuho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi trabaho. Ito ay debosyon, pagmamahal, isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon na ito. Isang bagay na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Bigla niyang naalala si Isabela. Ganoon din kaya siya magmahal? O lahat ba ay isang pagkukunwari lang? Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nagduda siya. Nagduda siya sa lahat ng pinaniwalaan niya tungkol sa pagkamatay at pagkakanulo ng kanyang asawa. Hindi siya pumasok. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Dala ang isang bagong bigat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, medyo maayos na si Liam. Nakita ni Carter si Athena na pagod sa almusal. Pero nakangiti pa rin ito habang pinapakain ng mga bata. Manang, ipaglinis mo nga yung lumang bodega sa dulo ng pasilyo. Masyado nang maalikabok doon. Utos ni Camila kay Manang Lorna. Ngunit ang mga mata nito ay nasa kay Athena. Baka kung anong sakit pa ang makuha ng mga apo ko. Ang bodega. Ang dating kwarto ni Isabela na ginawang imbakan. Walang sino man ang pumapasok doon simula nang mamatay ito. Pagkatapos ng tanghalian, dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, naglakad si Carter papunta sa dulo ng pasilyo. Narinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa loob. Sumilip siya. Naabutan niya si Athena sa gitna ng mga lumang gamit na nababalutan ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Puno ng alikabok ang kanyang mukha at damit, ngunit nagpupursigi ito sa paglilinis. Habang inaayos nito ang isang lumang aparador, may isang bagay na pumukaw sa atensyon nito. Isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na tila hindi pantay. Lumuhod si Athena at sinubukang iangat ito. May isang maliit na espasyo sa ilalim at sa loob may isang bagay. Isang kahon na gawa sa kahoy. Maingat itong inangat ni Athena. Pinagpaga ng makapal na alikabok. Hindi ito malaki, ngunit halatang lumana. "Sir?" Nagulat si Carter. Nakita pala siya ni Athena. Tumayo ito. Hawak-hawak ang kahon. "Nakita ko po ito sa ilalim ng sahig," sabi ni Athena. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. "Hindi ko po alam kung ano ito. Baka po importante." Lumapit si Carter. Tinitigan niya ang kahon. Pamilyar ito. Ang mga ukit sa gilid, ang maliit na lock na hugis puso. Ito ang kahon ni Isabela. Ang memory box niya. Ang kahon na sinabi ni Camila na nawawala matapos ang kanyang libing. At ngayon, narito ito. Hawak-hawak ng babaeng unti-unting sumisira sa lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Nakatitig si Carter sa kahon, pagkatapos ay kay Athena at pabalik sa kahon. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay napuno ng mga tanong na walang sagot. Bakit itinago ang kahon? At ano ang nasa loob nito? Gabi. Ang buong mansyon ay tahimik na, maliban sa mahihinang paghinga ng 3 sanggol na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna. Ngunit para kay Athena, ang katahimikan ay nakakabingi. Nakatayo sa harap niya, sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa, ang kahon na gawa sa kahoy. Pagkatapos niyang ibigay ito kay Sir Carter kanina, tinitigan lang niya ito ng matagal, walang emosyon.
Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya, "Dalhin mo muna sa kwarto mo. Itago mo. Ayokong makita yan ni Mama." At ngayon, heto siya, nakatitig sa isang bagay na hindi kanya, ngunit tila may sariling bigat at kapangyarihan na humihila sa kanya. Ang kahon ni Isabela. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing, huwag itong pakialaman. Pribadong gamit ito, isang sagradong alaala ng isang taong wala na. Ngunit ang isa pang bahagi, ang parte na nakakita, sa sakit sa mga mata ni Sir Carter, ang parte na nakaramdam sa kalungkutan ng mansyon na ito, ay nag-uudyok sa kanya na alamin ang katotohanan. Sinubukan niyang buksan ang munting lock na hugis puso, ngunit nakakandado ito. Frustrated, umupo siya sa kanyang kama. Ngunit habang ginagawa niya iyon, may naramdaman siyang matigas sa ilalim ng unan. Isang maliit, antigong susi. Malamang ay nalaglag ito mula sa kahon kanina nang hindi nila namamalayan. Tila ba tadhana na mismo ang nagtutulak sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang susi. Ipinasok niya ito sa keyhole. Isang maliit na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip ng kahon. Ang unang laman na nakita niya ay mga tuyong bulaklak, mga litrato ni Sir Carter at isang masayang babae na walang duda na si Isabela at ilang maliliit na gamit ng sanggol. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang bagay na mas makabuluhan, isang talaarawan na binalutan ng kulay itim na katad. Ang talaarawan ni Isabela. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang binubuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda at pino. Mahal kong talaarawan, ngayon ang araw na sinagot ko si Carter. Ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tulad ko ay mamahalin ng isang lalaking tulad niya. Pakiramdam ko, isa akong prinsesa. Ang sabi niya, sa akin niya nakita ang lahat ng simple at totoo. Napangiti si Athena. Ang mga salita ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, mga pahina tungkol sa kanilang kasal, sa kanilang mga pangarap, at sa araw na nalaman niyang nagdadalang tao siya sa triplets. Purong kaligayahan. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, unti-unting nagbabago ang tono ng mga sulat. Mahal kong talaarawan, nakatira na kami ngayon sa mansyon kasama ang kanyang ina, si Mrs. Camila Valdemore. Mabait siya sa harap ni Carter, ngunit kapag kaming dalawa na lang, ramdam ko ang paghamak sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung magkano ang halaga ko para iwanan ko ang anak niya. Nasaktan ako, pero hindi ko ipapakita kay Carter. Ayokong mag-alala siya. Napahinto si Athena. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Ang dating masayang talaarawan ay naging isang talaan ng sakit at pag-iisa. Tinawag niya akong gold digger sa harap ng mga katulong. Sinabi niyang isa akong mang-aagaw na sumira sa mga plano niya para kay Carter. Ipinakilala niya sa akin si Clarice. Halata sa lahat ng kilos niya na gusto niyang palitan ako. Sinabi niya kay Carter na nagrereklamo daw ako tungkol sa pera. Kahit kailanman ay hindi ko ginawa. Sinisiraan niya ako sa sarili kong asawa. Napahawak si Athena sa kanyang bibig. Ang Ma'am Camila na kilala niya ay mas malala pa pala sa kanyang inaakala. Hindi ito simpleng pagiging matapobre. Ito ay kalupitan. At pagkatapos, nabasa niya ang pinakamasaklap sa lahat. Isang pahina na may mga bakas ng tuyong luha. Mahal kong talaarawan, may ipinakita siyang litrato kay Carter. Isang litrato ko kasama ang dati kong kaibigan na si Marco. Ang kuha ay mukhang may ginagawa kaming masama. Ngunit ang totoo ay tinutulungan niya lang akong tumayo nang matapilok ako. Sinabi ni Camila na niloloko ko si Carter, na hindi sa kanya ang mga batang dinadala ko, at ang pinakamasakit, naniwala si Carter, o marahil pinili niyang maniwala. Ang sakit, ang sakit-sakit.
Gumuho ang mundo ni Athena. Ang lahat ng kwento tungkol sa pagtataksil ni Isabela. Kasinungalingan lang pala. Isang masamang palabas na idinirek ni Camilla. Nanginginig, binuklat niya ang huling pahina. Ang petsa. Ito ang araw ng aksidente. Ang araw ng kanyang kamatayan. Aalis ako. Hindi dahil sa suko na ako. Aalis ako para protektahan si Carter mula sa kanyang ina. Aalis ako dahil baka kapag wala na ako, matauhan siya. Hindi ko siya niloko. Hinding-hindi. Mahal na mahal ko siya. At ang 3 anghels sa sinapupunan ko. Carter, mahal ko. Paalam. Nabitawan ni Athena ang tala-arawan. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha para kay Isabela, isang babaeng hindi niya nakilala, ngunit naramdaman niya ang buong pighati. Luha para kay Sir Carter, isang lalaking nabuhay sa isang kasinungalingan. At luha para sa sarili niya, dahil nakikita niya ang kanyang sarili sa kwento ni Isabela. Isang ingay sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tok, tok, tok. Isang mahinang katok sa pinto na sinundan ng tunog ng mga yapak sa pasilyo. Mga yapak na kilalang-kilala niya. Ang mga yapak na laging may kasamang awtoridad at lamig. Ang mga yapak ni Ma'am Camilla. Papalapit. Papalapit sa kanyang silid. Isang kakaibang pag-asa ang gumising kay Carter kinabukasan. Ang bigat sa kanyang dibdib na daladala niya sa loob ng 1 taon ay tila bahagyang gumaan. Ang pagkakatuklas sa kahon ni Isabela at ang paraan ng pag-aalaga ni Athena sa kanyang mga anak ay nagtanim ng isang maliit na butil ng liwanag sa madilim niyang mundo. Ngunit ang liwanag na yon ay agad na namatay nang makita niya si Athena. Habang nag-aalmusal, sinubukan niyang kausapin ito. Magandang umaga, Athena. Kamusta na ang pakiramdam ni Liam? Hindi ito tumingin sa kanya. Nakatutok lang ang mga mata nito sa mga sanggol habang sumasagot. Okay na po siya, sir. Ang boses nito ay malamig at walang buhay. Wala na ang init at sigla na dati niyang nakikita. Napakunot ang noo ni Carter. Anong nangyari? Sa buong araw, naging ganito ang kilos ni Athena. Tila isa siyang anino na umiiwas sa kanya. Kapag sinusubukan niyang magtanong, ang mga sagot nito ay laging maikli at formal. Para bang isang pader na yelo ang biglang itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. At ang lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Camilla. Nang hapong iyon, habang nagkakape sila sa sala, sinamantala ni Camilla ang pagkakataon. Nakikita mo na ba, anak? Mahinang sabi nito, ngunit puno ng laso ng bawat salita. Lumalabas na ang tunay na kulay niya. Siguro'y nalaman na niyang unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Kaya ngayon, nagpapakita na siya ng motibo. Mama, please, baka pagod lang siya. Pagtatanggol ni Carter kahit na siya mismo ay naguguluhan. Pagod? O baka naman may hinihiling na siyang higit pa sa sahod niya? Giit ni Camilla. Mag-ingat ka, Carter. Ganyan-ganyan din nagsimula si Isabela. Ang pangalan ni Isabela, tila isang bomba itong sumabog sa loob ng isipan ni Carter. Ang pagdududa na pilit niyang nilalabanan ay unti-unting gumapang pabalik sa kanyang puso. Nang magmemeryenda, habang naglalakad si Athena para mag-abot ng tasa ng tsaa kay Carter, sinasadyang natabig ni Camilla ang braso nito. Natapon ang mainit na tsaa sa kamay ni Athena. Aray! Mahinang daing ni Athena. Napapaso. Oh my goodness! I'm so sorry, Iha! Sabi ni Camilla. Ngunit ang tono ng boses nito ay walang bahid ng pag-aalala. Mag-ingat ka kasi sa susunod. Masyado kang nagiging pabaya. Nakita ni Carter ang pamumula ng balat sa kamay ni Athena. Isang parte niya ang gustong tumayo at tulungan ito. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na yumuko si Athena. Okay lang po, ma'am. Kasalanan ko po. At mabilis itong naglakad pabalik sa kusina.
Tila ba tumatakas? Naiwan si Carter na nakatitig sa tasang dala nito. Ang pag-aalala niya ay nahaluan ng inis. Bakit hindi ito nagsasalita? Bakit hindi nito ipagtanggol ang sarili? Bakit tila ba tinatanggap na lang nito ang lahat? Ang pagbabago ni Athena, ang mga salita ng kanyang ina, at ang sarili niyang mga multo ng nakaraan ay nagsama-sama, lumikha ng isang bagyo ng pagkadismaya sa kanyang isipan. Gabi na, hindi pa rin siya mapakali. Pinuntahan niya si Athena sa nursery. Naabutan niya itong tahimik na nagtutupi ng mga damit ng mga bata. Ang mga mata nito ay bahagyang namamaga. Athena, sabi niya, sinubukang kontrolin ang iritasyon sa kanyang boses. May problema ba? May gusto ka bang sabihin? Umiling lang si Athena, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Sa bulsa ng kanyang bestida, mahigpit niyang hinahawakan ng isang bagay. Isang bagay na hindi nakikita ni Carter. Ang tala-arawan. Wala po, sir. Pagod lang po siguro ako. Iyon na. Iyon na ang huling patak. Ang pagtanggi nito, ang pagiging mailap, ang mga sekretong halata namang itinatago nito, lahat ay sumira sa pasensya ni Carter. Ang lahat ng kanyang takot at sakit mula sa nakaraan ay bumalik at kay Athena niya ito na ibunton. Kung ganoon, sabi niya, ang bawat salita ay kasing lamig ng yelo. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Please just do your job. Nakita niya itong napapikit, tila na sampal. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko para itago iyon. Opo, sir. Masusunod po. Sagot nito, basag ang boses. Tumalikod si Carter at naglakad palabas. Dala ang isang mapait na tagumpay na mas masakit pa sa pagkatalo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napadaan siya sa silid-aklatan kung saan madalas magbasa ang kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Camilla. Mahina, ngunit malinaw. Nasa telepono ito. Oo sis, huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako ng paraan. Huminto si Carter. Isang paraan para siguradong mapalayas ang hampas lupang yan sa bahay na to ng tuluyan. Napatigil si Carter sa kanyang kinatatayuan. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Alam niyang si Athena ang tinutukoy nito. Ngunit sa gitna ng kanyang galit at pagdududa, isang tanong ang umusbong sa kanyang isipan. Anong plano ang nasa isip ng kanyang ina? Narinig ni Athena ang bawat salita. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng pasilyo, nagbabalak sanang magpunta sa kusina para uminom ng tubig nang marinig niya ang usapan sa telepono ni Ma'am Camilla. Ang mga salitang mapalayas at hampas lupa ay tumusok sa kanyang puso na parang mga punyal. Hindi na siya nagulat. Pagkatapos mabasa ang talaarawan ni Isabella, alam na niya kung gaano kalupit ang ina ni Carter. Ang hindi niya alam ay kung ano ang gagawin. Hawak niya ang katotohanan. Hawak niya ang talaarawan na maaring magpabago sa lahat. Ngunit paano niya ito sasabihin? Paano niya ipapakita kay Sir Carter nang hindi nito iisipin na nakikialam siya o mas masahol pa, nagawa-gawa niya lang ang lahat? At paano niya ito gagawin kung si Sir Carter mismo ay nagtayo na muli ng pader sa pagitan nila? Ang mga salitang binitawan nito kagabi, gawin mo na lang ang trabaho mo, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang masakit na paalala kung saan lang siya dapat lumugar. Kinabukasan, naging doble ang kanyang pag-iingat. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat salita ay pinag-isipan. Ngunit ramdam niya ang mga mata ni Ma'am Camilla na nakasunod sa bawat kilos niya, tila isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Ang pagkakataong yon ay dumating ng hapon. Abala si Athena sa pagpapatulog kay Livy nang pumasok si Ma'am Camilla sa nursery. May dala itong isang maliit na jewelry box. Athena, iha, sabi nito, ang boses ay matamis, na nakakapanindig balahibo.
Pwede bang pakitago muna nito sa kwarto mo? Ipapalinis ko kasi ang kwarto ko at ayokong may mawala. Nag-alinlangan si Athena. Pero ma'am, bakit po sa'kin? Baka po masira ko. Huwag ka nang mag-alala. Ilagay mo lang sa loob ng bag mo para sigurado. Mas malaki ang tiwala ko sa'yo kaysa sa ibang mga katulong dito. Sabi ni Camila, sabay kindat. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Athena. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula ng plano? Wala siyang nagawa kundi kunin ang kahon. Nagpasalamat si Ma'am Camila at lumabas na ng silid. Iniwan si Athena na hawak-hawak ang tila isang mainit na bakal. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at itinago sa loob ng kanyang lumang shoulder bag. Tulad ng utos nito. Ngunit ang pakiramdam na may masamang mangyayari ay hindi maalis sa kanya. Makalipas ang isang oras, isang malakas na sigaw ang gumambala sa katahimikan ng mansyon. Nasaan na? Nasaan ang kwintas ko? Ang sigaw ay nagmula sa silid ni Ma'am Camila. Sunod-sunod na nagtakbuhan ang mga katulong papunta roon, kasama na si Athena. Naabutan nila si Ma'am Camila na nagkakalkal sa kanyang mga gamit. Ang mukha ay nagpapahayag ng pagkataranta. Si Carter, na kararating lang mula sa opisina, ay naroon din. Sinusubukang pakalmahin ang ina. Mama, ano bang nangyari? Ang diamond necklace ko, Carter. Ang pamana pa sa akin ng lola mo. Nawawala. Humagulgol si Camila. May kumuha. Sigurado akong may kumuha. Ang mga mata ni Camila ay mabilis na lumibot sa mga katulong at huminto, gaya ng inaasahan ni Athena sa kanya. Kailangan nating kapkapan ang lahat, deklara ni Camila. Halughugin ang mga kwarto ninyo. Ngayon din. Nagsimulang magbulungan ang mga katulong. Isa-isang pinasok ni Manang Lorna at ng dalawang gwardya ang mga silid. Pinakahuli ang kwarto ni Athena. Tahimik lang si Athena. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Alam na niya. Hinihintay na lang niya ang pagbagsak ng hatol. Ma'am Camila, Sir Carter, wala po sa mga kwarto nila. Ulat ng isang gwardya. Imposible! Sigaw ni Camila. Tumingin siya kay Athena. Ang bag mo. Nasaan ang bag mo? Nakaturo ang daliri ni Camila sa luma niyang shoulder bag na nakasabit sa gilid ng kama. Buksan mo yan! Utos nito. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya ngayon. Si Sir Carter, si Manang Lorna, ang ibang mga katulong. Mga matang mapanghusga, naghihintay. Dahan-dahan, lumapit si Athena sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. At doon, sa ibabaw ng kanyang pitaka at payong, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang kwintas na diamante, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Halos magtagumpay na sigaw ni Camila, sabay turo kay Athena. Magnanakaw! Isa kang magnanakaw! Nagsimula itong umiyak. Isang perpektong pag-arte. Hindi ko akalain, pinagkatiwalaan kita, Athena. Pinatuloy kita sa pamamahay na ito. Tapos ganito lang ang isusukli mo sa amin. Hindi nagsalita si Athena. Hindi niya sinubukang magpaliwanag. Para saan pa? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang katotohanan ay nasa panig niya, ngunit ang ebidensya ay laban sa kanya. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa kwintas patungo sa mukha ng lalaking pinakamahalaga sa lahat, si Sir Carter. Nakatitig ito sa kanya. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Walang galit, walang awa. Tanging isang malamig, malalim na kawalan. Tila isang hukom na nakatingin sa isang kriminal na nahuli sa akto. At sa wakas, nagsalita ito. Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim sa durog ng puso ni Athena. Bakit, Athena? Ang tanong ay mahina. Ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Bakit mo ginawa ito? Ang kawalan ng tiwala sa boses nito
Ang sakit sa mga matang iyon. Iyon ang pumatay kay Athena nang higit pa sa kahit anong akusasyon. Nakatayo si Carter sa loob ng kanyang opisina. Sa harap niya, nakaupo si Athena. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pagkatapos ng eksena sa kwarto ni Athena, pinaalis niya ang lahat maliban sa dalaga. Gusto niya itong makausap. Gusto niyang bigyan ito ng pagkakataong magpaliwanag. Ngunit paano ito magpapaliwanag kung ang ebidensya ay kitang-kita na? Ang kumikinang na kwintas sa ibabaw ng kanyang mesa ay tila isang mapanuksong ahas na sumisira sa lahat. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Iyon lang ang sinabi ni Athena mula kanina. Hindi ito umiiyak. Hindi ito nagmamakaawa. Nakaupo lang ito roon. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang muka ay blangko. Tila tinanggap na ang kanyang kapalaran. At iyon ang mas lalong nagpagulo sa isip ni Carter. Hindi mo alam. Ulit niya, ang boses ay puno ng pait. Athena, nakita namin. Nasa loob ng bag mo. Huwag mo naman akong gawing tanga. Isang parte niya ang gustong maniwala sa dalaga. Ang parte na nakakita kung paano nito alagaan ang kanyang mga anak. Ang parte na nakaramdam ng kakaibang kislap sa dilim ng nursery. Ngunit may isa pang parte. Ang parte na nasaktan, ang parte na niloko ni Isabela, ang parte na binuo muli ng pagdududa, ang sumisigaw na isa lang itong malaking pagkakamali. Na muli, nagtiwala siya sa maling tao. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap ni Carter, ang boses ay humina na, halos isang bulong. Kailangan mo ba ng pera? May problema ba ang pamilya mo? Maiintindihan ko. Sabihin mo lang, ito ang huling pag-asa niya. Ang huling hibla ng tiwala na iniaalay niya. Umaasa siyang aamin ito. Umaasa siyang may sasabihin ito na kahit anong mas may katuturan kaysa sa isang simpleng hindi ko alam. Itinaas ni Athena ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, nakita ni Carter ang mga mata nito. Hindi ito blangko, puno ito ng sakit. Isang malalim, nakakalunod na sakit. At pagkadismaya. Kung sa tingin niyo po ay kaya ko yang gawin. Nagsimula siyang magsalita. Basag ngunit matatag. Kung pagkatapos ng lahat ng nakita niyo, yan pa rin ang paniniwalaan niyo. Wala na po akong masasabi. Isang sampal. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Carter. Dahil tama ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito magagawa ni Athena. Pero ang takot na muling masaktan ay mas malakas. Mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan na nakalatag sa kanyang harapan kaysa ang sugalan ang katotohanang maaaring muling dumurog sa kanya. Lumabas ka na, sabi niya. Hindi na makatingin sa dalaga. Itinuro niya ang pinto. Hindi na nagsalita si Athena. Dahan-dahan itong tumayo at naglakad palabas ng silid. Walang luha, walang ingay. Tanging ang bigat lang ng bawat yapak niya sa sahig. Naiwan si Carter na mag-isa, nakatitig sa kwintas. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang isip niya ay sumisigaw. Mali ito. Mali ang lahat ng ito. Ngunit huli na. Sa mamantala, bumalik si Athena sa kanyang kwarto. Ang pakiramdam na manhid ay unti-unti nang nawawala at napapalitan na ito ng matinding kirot. Hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa kawalan ng tiwala mula sa lalaking. Mula sa lalaking unti-unti na niyang minamahal. Binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng papel at panulat. Sir Carter, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Paumanhin po kung hindi ko nagampanan ng maayos ang aking tungkulin. Aalis na po ako. Huwag po kayong mag-alala sa mga bata. Alam kong mahahanapan niyo sila ng mas karapat-dapat na yaya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.
Lubos na gumagalang Athena. Simple lang ang sulat. Walang paliwanag, walang panunumbat. Kinuha niya ang talaarawan ni Isabela mula sa taguan nito. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit sa huli, ipinasya niyang iwan ito. Inilagay niya ito sa ilalim ng unan sa kanyang kama sa pag-asang balang araw, kapag wala na ang galit at pagdududa, ay mahahanap at mababasa niya ito. Ito na lang ang tanging paraan para malaman niya ang katotohanan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang maliit na bag, siniguradong walang maiiwan maliban sa mga alaala. Ang pinakamahirap na bahagi. Dahan-dahan, pumasok siya sa nursery. Ang tatlong anghel ay mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ang bawat kuna. Una si Liam, ang pinakamatapang. Hinaplos niya ang pisngi nito. Paalam, Liam. Maging mabait ka palagi, ha? Sunod si Lucas, ang pinakamalambing. Hinalikan niya ang noo nito. Mamimiss kita, Lucas. Huwag kang masyadong malikot. At sa huli, si Levi, ang kanyang bunso. Ang sanggol na una niyang napatahan. Dito na nagsimulang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang buti lang pumatak sa kumot nito. Levi, mahal na mahal ka ni Mama Tina. Bulong niya. Ang boses ay puno ng pighati. Oo, sa puso niya. Hindi lang siya yaya. Isa siyang ina sa kanila. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi siya pwedeng mag-ingay. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Isinara ang pinto sa huling pagkakataon. Isinara niya ang pinto sa isang pangarap na minsan niyang inakalang posible. Sa dilim ng gabi, tahimik siyang lumabas ng mansyon. Walang nakakita, walang nakapansin. Tila isa lang siyang anino na dumaan at naglaho. Dala ang isang durog na puso. Kinabukasan, isang nakakabinging katahimikan ang gumising kay Carter. Isang katahimikang hindi normal. Walang maliit na tawa, walang iyak. Bumangon siya. Isang masamang pakiramdam ang nanunuot sa kanyang dibdib. Nagtungo siya sa nursery. Walang Athena. Nagpunta siya sa kwarto nito. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit ay wala na. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang nakatuping papel. Ang resignation letter. Binasa niya ito. Bawat simpleng salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Walang paliwanag, tanging isang malamig na pamamaalam. At sa sandaling iyon, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan. Galing ito sa nursery. Si Liam. Umiiyak ito ng malakas. Tumatakbong pumasok si Carter sa silid. Sinubukan niyang buhatin si Liam, ngunit lalo lang itong umiyak. Sumunod na ring umiyak si Lucas at si Levi. Isang sabay-sabay na pag-iyak na puno ng paghahanap. Shh! Andito na si Daddy, sabi niya. Ngunit walang epekto. Sinubukan siyang tulungan ni Manang Lorna at ng ibang katulong, ngunit walang sino man sa kanila ang makapagpatahan sa tatlo. At sa gitna ng kaguluhan, isang salita ang paulit-ulit na binibigkas ni Liam sa gitna ng kanyang mga hikbi. Isang salitang hindi pa nito nabibigkas dati. Isang salitang bumaon sa puso ni Carter na parang isang kutsilyo. Mama, Tina. Nabitawan ni Carter ang hawak niyang bote ng gatas. Napatingin siya sa paligid, sa bakanting rocking chair, sa mga laruang nakakalat. Wala na si Athena. Ang pag-iyak ng kanyang mga anak ay tila isang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Ang pagkawala, ang pangungulila, ang isang malaking pagkakamali, ang bigat ng pagsisisi ay nagsimulang dumagan sa kanya. Huli na ba ang lahat? Lumipas ang 2 araw na tila isang bangungot. Ang mansyon, na minsan nang napuno ng katahimikan dahil kay Athena, ay muli na namang binalot ng ingay. Ngunit ngayon, mas malala pa. Ang iyak ng triplets ay walang tigil, araw at gabi. Nagkasakit na silang 3, lagnat,
ubo, at walang ganang uminom ng gatas. Si Carter ay parang isang zombie. Halos hindi na siya natutulog o kumakain. Ang lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa nursery. Sinusubukang patahanin ang kanyang mga anak, ngunit sa tuwing bubuhatin niya ang isa sa kanila, lalo lang itong lumalakas sa pag-iyak habang hinahanap ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng isang ina. Mama Tina. Mama Tina. Paulit-ulit na bulong. Paulit-ulit na saksak sa kanyang puso. Naging miserable ang lahat. Kahit ang mga katulong ay pagod na at walang magawa. Si Camila ay pilit na nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit sa likod nito ay naroon ang isang lihim na kasiyahan. Sa wakas, nawala na ang balakid. Isang gabi, sa sobrang pagod at desperasyon, sumuko na si Carter. Iniwan niya ang mga bata sa mga yaya na wala ring magawa at nagkulong siya sa isang lugar kung saan niya gustong takasan ang lahat. Ang kwarto ni Athena. Ang silid ay malinis at walang laman. Ngunit ang amoy ni Athena, isang banayad na amoy ng baby powder at sabon, ay naroon pa rin. Umupo siya sa kama. Pakiramdam niya, siya na ang pinakawalang kwentang ama sa buong mundo. Pinabayaan niya ang babaeng nag-iisang nakapagpasaya sa kanyang mga anak. Hinusgahan niya ito. Itinaboy. Sa kanyang pag-upo, may nasagi ang kanyang kamay. Isang maliit na stuffed toy na hugis kuneho, ang paboritong laruan ni Livy. Malamang ay naiwan ito ni Athena. Kinuha niya ito, niyakap ng mahigpit. Tila ba sa pagyakap dito ay mayayakap niya ang babaeng minsan nang nagmamay-ari nito. Sa kanyang paghiga sa kama, sa sobrang pagod, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng unan. Inisip niya na baka isa lang itong laruan na naiwan. Ngunit nang abutin niya ito, hindi laruan ang kanyang nahawakan. Isang libro, isang itim, leather-bound na libro na pakunot ang noo niya. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kilala niya ang librong ito, ang maliit na monograma sa sulok. I.V. Isabella Valdemore. Ito ang talaarawan ng kanyang asawa, ang talaarawan na matagal nang nawawala. Anong ginagawa nito rito? Bakit iniwan ito ni Athena? Libo-libong tanong ang bumaha sa kanyang isipan. Ang kuryosidad, mas malakas kaysa sa kanyang pagod at pighati. Ang nag-udyok sa kanya na buklatin ito. Ang unang mga pahina ay pamilyar. Mga kwento ng kanilang pag-iibigan. Puno ng pag-asa at kaligayahan. Isang pait ang gumuhit sa kanyang puso. Ito ang buhay na winasak niya dahil sa kanyang pagdududa. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. At unti-unti, ang pait ay napalitan ng pagkalito. Nabasa niya ang mga sinulat ni Isabella tungkol sa kanyang ina. Tungkol sa mga masasakit na salita. Tungkol sa paghamak. Sa una, ayaw niyang maniwala. Baka eksaherasyon lang. Baka dala lang ng emosyon. Ngunit habang lumalalim siya sa mga pahina, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Nabasa niya ang tungkol kay Clarice, ang tungkol sa mga kasinungalingang ibinubulong ni Camilla sa kanya. Tila ba nanonood siya ng isang horror movie kung saan ang sarili niyang ina ang kontrabida. At dumating siya sa pahinang halos sumunog sa kanyang mga kamay. Ang pahina tungkol sa litrato. Ang ebidensya ng pagtataksil ni Isabella. Dinedetalye ni Isabella kung paano sinet up ng kanyang ina ang lahat. Isang palabas. Isang napakagaling na palabas. At ako ang tangang manonood na pumalakpak pa sa dulo. Halos hindi na siya makahinga. Ang hangin sa silid ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat pangungusap ay isang pag-amin sa kanyang sariling katangahan. At sa wakas, ang huling pahina. Ang huling mga salita na isinulat ni Isabella bago ito umalis, bago ito mamatay. Aalis ako para protektahan si Carter mula sa kanyang ina. Hindi ko siya niloko. Hinding-hindi.
Nabitawan ni Carter ang tala-arawan. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang mga piraso ng puzzle na matagal nang nakakalat ay biglang nabuo. Ang pag-ayaw ni Camila kay Isabela. Ang biglaang paglitaw ng ebidensya. Ang pag-alis ni Isabela. At ngayon, ang pag-ayaw ni Camila kay Athena. Ang biglaang pagkawala ng kwintas. Ang pag-alis ni Athena. Parehong-pareho. Tila isang masamang script na inulit. At sa pangalawang pagkakataon, gumanap siya bilang ang kontrabidang nagtulak sa bidang babae palayo. Ang sakit at galit na naramdaman niya para kay Isabela ay biglang nag-transform. Naging galit ito para sa kanyang ina. At isang hindi masukat na galit para sa kanyang sarili. Ang pag-iyak ng kanyang mga anak mula sa kabilang silid ay tila isang sigaw ng konsensya, isang paalala sa dalawang babaeng sinaktan niya at sa pamilyang 2 beses niyang winasak. Dahan-dahan, pinulot niya ang tala-arawan mula sa sahig. Isinara niya ito. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagod o kalungkutan. Pula ang mga ito, isang pinaghalong luha at nag-aapoy na galit. Tumayo siya, hawak ang tala-arawan na tila isang sandata. Mayroon na siyang bagong determinasyon, isang nakakakilabot na kalinawan. Naglakad siya palabas ng kwarto ni Athena. Bawat yapak niya ay mabigat, bawat hakbang ay may direksyon. Dumiretso siya sa silid-aklatan kung saan alam niyang nagbabasa ang kanyang ina tuwing ganitong oras. Binuksan niya ang pinto nang walang katok-katok. Napaangat ng tingin si Camila mula sa kanyang libro. Nagulat. "Carter, anak, anong?" Hindi na nito natapos ang sasabihin. Inihagis ni Carter ang tala-arawan ni Isabela sa mesang nasa pagitan nila. "Mom," sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, masyadong kalmado. At iyon ang mas nakakatakot. "We need to talk." Napatitig si Camila sa itim na tala-arawan na nasa ibabaw ng mesa. Sa isang saglit, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Nakilala niya ito at alam na niya. Huli na ang lahat. "Ano yan, Carter? Saan mo nakuha yan?" Sinubukan niyang magkunwari, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Hindi sumagot si Carter. Sa halip, binuklat niya ang tala-arawan sa isang partikular na pahina. Ang pahina tungkol sa litrato. Kinuha niya ito at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa nananahimik na silid-aklatan. May ipinakita siyang litrato kay Carter. Isang litrato ko kasama ang dati kong kaibigan. Sinabi ni Camila na niloloko ko si Carter. At ang pinakamasakit, naniwala si Carter. Itinaas ni Carter ang kanyang tingin mula sa libro. Ang kanyang mga mata na puno ng sakit at galit ay direktang nakatitig sa kanyang ina. "Ikaw," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Ikaw ang gumawa ng lahat. Ikaw ang sumira sa amin ni Isabela." "Hindi totoo yan," sigaw ni Camila, tumatayo na. "Sinungaling ang babaeng yan. Isinulat niya yan para sirain ako sa'yo." "Sinungaling?" Mapait na tumawa si Carter. "Kung ganoon, bakit mo itinago ang tala-arawan niya? Bakit mo sinabing nawawala ito?" Hindi nakasagot si Camila. "At ang kwintas?" Nagpatuloy si Carter. Ang boses ay unti-unting lumalakas. "Isang linggo lang matapos dumating si Athena, biglang nawala ang kwintas mo. At saktong-sakto, natagpuan sa bag niya. Ganoon din ba ang ginawa mo kay Isabela? Ano ang itinanim mo sa gamit niya? Isang alahas? Pera?" "Tumigil ka na, Carter." Humagulgol si Camila. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng takot, hindi ng pagsisisi. Ngunit hindi na kayang pigilan si Carter. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng galit
na kinimkim niya sa loob ng 1 taon ay sumabog na. Dahil sa'yo, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Sigaw niya, ang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Dahil sa'yo, inisip ko na niloko ako ng asawa ko. Dahil sa'yo, namatay siyang mag-isa. Dala-dala ang sakit na ako mismo ang nagdulot. At halos inulit ko ang lahat kay Athena. Biglang nagbago ang pananaw ni Camila. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Alam niyang wala nang saysay ang pagtanggi, kaya't ginamit niya ang kanyang huling sandata, ang pagiging isang ina. Ginawa ko lang yon para sa'yo. Umiiyak na sabi nito. Ginawa ko yon para sa pamilya natin. Hindi sila karapat-dapat para sa'yo, Carter. Mga manggagamit, mga hampas lupa na ang tanging habol lang ay ang pangalan at pera natin. Pag-ibig ang habol nila, ma? Ganting sigaw ni Carter. Isang bagay na kailanman ay hindi mo inintindi. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang apelyido, ang reputasyon, ang pera. Hindi mo kailanman inisip ang kaligayahan ko. Napasubsob si Camila sa kanyang upuan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Mahal kita, anak. Hindi, ma. Umiling si Carter. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Hindi ganyan ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi naninira. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at isang matatag na desisyon. Sinira mo ang buhay ko. 2 beses, sabi niya sa isang mahina ngunit pinal na boses. Pero hindi ko hahayaang mangyari ito sa 3 pagkakataon. Tumalikod si Carter. Saan ka pupunta, Carter? Anak, wag mo akong iwan. Pagmamakaawa ni Camila. Huminto si Carter sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Hahanapin ko siya, sabi niya. Hahanapin ko si Athena. At kapag nahanap ko na siya, hihingin ko ang tawad niya. At kung papayag siya, hindi na kami babalik dito. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang lumabas ng silid-aklatan. Iniwan si Camila na humahagulgol sa gitna ng mga libro na naging saksi sa kanyang mga kasalanan. Walang pag-aaksaya ng oras si Carter. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang cellphone. Mabilis siyang bumaba. Manang Lorna, kayo na muna ang bahala sa mga bata. Utos niya. Pero sir, saan po kayo pupunta? Gabi na po. Nag-aalalang tanong ng mayordoma. Kailangan kong ayusin ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, sabi ni Carter, at lumabas na siya ng pinto. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito sa gitna ng gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikidalamhati sa kanyang pagsisisi. Saan siya magsisimula? Ang tanging alam niya tungkol kay Athena ay taga Laguna ito, isang probinsya na may daan-daang libong tao. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una niyang tinawagan ang agency na pinagkuhanan niya kay Athena. Sarado na. Sunod niyang sinubukan ng kanyang private investigator. Leo, I need you to find someone. Her name is Athena Cruz, taga Laguna. I need her address. I need it now. Habang nagmamaneho siya sa madilim na kalsada, ang ulan ay humahampas sa kanyang windshield. Tila ba sinusubukan siyang pigilan, ngunit wala nang makakapigil sa kanya. Makalipas ang halos 1 oras ng nakakabaliw na paghihintay, tumunog ang kanyang telepono. Si Leo. Sir, nahanap ko na. May-ari ng isang maliit na karinderya sa bayan ng Calamba, ang mga magulang niya. Ayon sa kapitbahay, umuwi raw ang anak nilang babae, 2 araw na ang nakalipas. Ibinigay ni Leo ang address. Agad itong inilagay ni Carter sa kanyang GPS. Malayo pa. 1 oras pa ng biyahe. Hindi niya alintana ang pagod o ang antok. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Athena. Ang sakit sa mga mata nito noong huli silang mag-usap
Sa wakas, narating niya ang isang maliit na bayan. Ang GPS ay nagturo sa kanya sa isang eskinita, kung saan nakatayo ang isang maliit na bahay na may karinderya sa harapan. Sarado na ito, ngunit may isang ilaw na nakabukas mula sa bintana sa ikalawang palapag. Pinatay niya ang makina ng kotse. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang bumaba. Hindi alintana ang ambon na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Naglakad siya papalapit. At sa bintana ng karinderya, sa siwang ng kurtina, nakita niya ito. Nakita niya si Athena. Naguhugas ito ng mga plato. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt. Pagod ang kanyang mukha at mas payat ito kaysa dati. Napahinto siya sa paglalakad. Tila ba may isang higanting kamay na pumiga sa kanyang puso. Nang matapos si Athena sa paghuhugas, napatingin ito sa labas. At ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Carter ang gulat sa mga mata ni Athena. Ang pagkalito, ang sakit. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Naglakad siya papalapit sa pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanilang dalawa, binuksan niya ang kanyang bibig at isang salita lang ang lumabas, puno ng lahat ng pagsisisi at pagmamahal na kaya niyang ibigay. Athena, patawarin mo ako. Nakatayo si Athena sa likod ng salamin ng pinto ng kanilang karinderya. Tila isang estatwa. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Si Carter Valdemar nandito, sa harap ng kanilang maliit na tahanan. Basang-basa sa ulan, ang kanyang mamahaling damit ay lukot-lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang ang mga mata niyang dati malamig at malayo, ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Desperasyon. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tila hangin na pumasok sa siwang ng pinto at yumakap sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto sa likuran niya. Ang kanyang ina, na may daladalang tungkod, ay nag-aalalang tumingin sa labas. Sino yan, anak? Bakit may mamahaling sasakyan sa labang? Bago pa makasagot si Athena, kumatok si Carter sa pinto. Isang mahina. Nag-aalanga ng katok. Huminga ng malalim si Athena. Eto na. Oras na para harapin ang multo ng nakaraan. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok, kasama ang amoy ng basang lupa. Nanginginig si Carter, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Sir Carter, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Athena. Sinubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Athena, sabi ni Carter. Ang boses ay paos. Kailangan nating mag-usap. Please. Nag-aalangan man, pinapasok niya ito. Sa loob ng maliit at simpleng karinderya, tila isang higante si Carter Valdemar. Umupo sila sa isa sa mga mesang kahoy. Ang ina ni Athena ay tahimik na nagtimpla ng mainit na kape at iniabot ito kay Carter bago sila iwanang mag-isa. Katahimikan. Nahanap ko ang talaarawan ni Isabella. Basag ni Carter sa katahimikan. Iniwan mo sa ilalim ng unan. Sinadya mo, di ba? Tumango si Athena. Umaasa po akong mababasa niyo balang araw. Nabasa ko na. Nabasa ko ang lahat, sabi ni Carter. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Athena, patawarin mo ako. Naging duwag ako. Naging tanga ako. Hinayaan kong lamunin ako ng nakaraan. Hinayaan kong bulagin ako ng mga kasinungalingan ng sarili kong ina. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paghaharap nila ni Camila, ang katotohanan tungkol kay Isabella, ang lahat ng kasalanang pinagsisisihan niya. Hindi ka magnanakaw, Athena. Ikaw ang biktima. At ako ang nagtulak sa'yo sa bingit. Nakinig lang si Athena.
Habang nagsasalita si Carter, ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang galit ay napalitan ng awa. Ang sakit ay napalitan ng pag-unawa. Ang mga bata. Nagpatuloy si Carter. Nanginginig ang boses. Hindi sila tumitigil sa pag-iyak. Hinahanap ka nila. Hinahanap ka namin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Athena. Bumalik ka na please. Hindi bilang yaya, kundi bilang bumalik ka sa akin. Tumulo ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Athena. Pero paano po si Ma'am Camila? Hindi niya po ako matatanggap. Wala na siyang magagawa. Matatag na sabi ni Carter. Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko, para sa pamilya ko. At ikaw, Athena, ikaw ang pamilyang pinipili ko. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpabigay sa puso ni Athena. Sa gitna ng kanilang maliit na karinderya, sa harap ng mga mesang pinaglumaan ng panahon, tumango siya. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa sakit. Ang pag-asa ay mas maliwanag kaysa sa madilim na nakaraan. Ang pagbabalik ni Athena sa mansyon ay tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Nang makita siya ng triplets, tila isang himala ang nangyari. Ang mga iyak ay napalitan ng mga tawa. Agad silang gumaling, tila ba ang tanging gamot na kailangan nila ay ang yakap ng kanilang Mama Tina. Si Camila ay nagkulong sa kanyang silid sa loob ng 1 linggo. Ngunit isang hapon, naabutan niya si Athena sa hardin, masayang nakikipaglaro sa 3 bata. Matagal siyang nanood mula sa malayo. Nakita niya ang purong pagmamahal sa mga mata ni Athena. Nakita niya ang kaligayahan sa mukha ng kanyang mga apo. Isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera. Dahan-dahan, lumapit siya. Walang salitang namutawi. Tumingin lang siya kay Athena at sa mga mata ng matandang babae, may nakitang pagsisisi si Athena. Tumango lang si Athena bilang tugon. Hindi ito ang perpektong pagpapatawad, ngunit ito ay isang simula. Isang maliit na hakbang patungo sa paghilom. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ay tuluyan ng nagbago. Napuno na ito ng buhay at tawanan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naglatag si Carter ng isang picnic blanket sa hardin kung saan dati kumakanta si Isabella. Naroon silang 5. Siya, si Athena, at ang 3 bata na ngayon ay marunong nang maglakad. Athena, sabi ni Carter habang nakatingin sa mga batang masayang naghahabulan. Bakit po, sir? Nakangiting sagot ni Athena. Carter, just Carter. Gumiti si Athena. Okay, Carter. May kinuha si Carter mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Lumuhod siya sa harap ni Athena. Noong una, ang hinahanap ko lang ay isang yaya para sa mga anak ko. Panimula niya, ang kanyang boses ay sinsero at puno ng pagmamahal. Pero ang ibinigay sa akin ng tadhana ay higit pa roon. Ibinigay niya ang isang ilaw para sa madilim kong mundo, isang ina para sa aking mga anak, at isang puso na nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simple ngunit eleganteng singsing ang kumikinang. Hindi lang kita kailangan bilang yaya ng mga anak ko. Kailangan kita bilang ilaw ng buhay ko. Pakasalan mo ako, Athena. Napuno ng luha ang mga mata ni Athena. Mga luha ng kaligayahan. Tumingin siya kay Carter pagkatapos ay sa 3 bata na ngayon ay tumatakbo papalapit sa kanila. Yehey! Sigaw ni Liam, kahit hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Mommy! Daddy! Turo ni Lucas sa kanila. Sa gitna ng mga tawa ng mga bata at sa gininto ang liwanag ng papalubog na araw, ibinigay ni Athena ang kanyang sagot. Oo. Carter. Oo. Isinuot ni Carter ang singsing sa kanyang daliri. At sa wakas, nagyakapan sila. Isang ama na natutong magtiwala. Isang babaeng natutong ipaglaban ang kanyang halaga. At 3 munting anghel na nagpatunay na ang isang pamilya
ay hindi nabubuo sa dugo, kundi sa pag-ibig.